magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Glory, glory, hallelujah. Good evening once again, brothers and sisters. Welcome muli sa ating midweek Bible study. Yan, no? Napakabilis ng panahon. Parang kai-intro ko lang last week. Ngayon, eto na naman tayo. Pero dapat tayong matuwa at magalak. Sapagkat ito'y palatandaan ng pag-ibig ng Diyos. Na palagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon na makadinig ng kanyang mga banal na salita, ng mabuting balita. Sapagkat ito ang nagiging kalakasan natin, nagiging gabay natin. Ano pa? Ito rin yung salamin natin. Kung tayo ay may mga, sabihin natin, may mga mali-mali sa buhay natin, kaya agad nating naitutuwid. Yan ay pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo patuloy na magpurit magpasalamat sa ating dakilang Diyos Ama sa langit. Amen? So before anything else, tayo muna po ay humingi ng patnubay sa ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po sa gabing ito na muli na naman kaming makakatanggap ng pagpapala. Pagpapalang nagmumula sa iyong mga salita. Nagmumula sa iyong mga banal na salita. Nagmumula sa iyong magandang balita. Lord, muli, narito po kami. Paging dapatin niyo po kami sa pagtanggap ng iyong mga salita, Ama. Linisin niyo po ang aming puso't kaisipan
upang maging karapat-dapat kaming tumanggap ng iyong mga banal na salita. Alisin niyo po yung mga bagay na nagbibigay ng doubt sa kaisipan namin regarding your Word of God. Kaya Lord, muli sa gabing ito, ang gabay at patnubay ng banal na Espiritu ang kinakailangan namin. Ama, itinataas namin sa iyo mga gagamitin mo sa gabing ito. Sa aming praise and worship, ang aming music ministry, the band, at ang mga ngunguna sa pagpapaawit, Panginoon. At higit sa lahat, ang aking kapatid na gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong magandang balita. Lord, we ask for your double portion of your anointing to be upon my brothers na gagamitin mo sa gabing ito. May your name be glorified tonight. And again, the highest praise, glory, and honor are yours now and forever. Amen and amen. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And of course, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid nating celebrating their special day today, tonight. Gabi na kasi. But you can still celebrate. Yan. Okay. February 11, 2026. Happy birthday, Brother Jojo Rosilio. Uy, brother, happy birthday. Brother Edmark Paulino. Praise God. Sister Maluhapa. And, ang kapatid ko nasa malamig na lugar. Baguio. Brother Bong Lailo. Happy birthday mga kapatid and enjoy your day. Yan, maligayang kaarawan sa inyong lahat. Yan. Thank you, Lord. Now, stretching na tayo mga kapatid because we are about to sing to the Lord. Not only sing, we will lift our hands in praise to Him. Yan, mag-aawitan. Alam niyo itong isa sa pinaka-paborito kong bahagi ng church service. Of course, the praise and worship. Amen? So, let's prepare ourselves. Tawagin na natin mga kasama natin sa bahay para tayo sabay-sabay na tumalon, lumundag. Magkaiba ba ang talon at lundag? Okay, comment down below. Tumalon, lumundag, kumaway, taas ang kamay para magpuri sa ating dakilang Diyos. So, tonight, let's welcome the praise and worship team. Hallelujah! Good evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek Bible study. Kami po ang Laiya worshiper at kasama ko po si Sister Zara, Sister Julian, at ako po si Sister Jerlyn. Thank you, Lord. Sama-sama po tayo umawit at magpuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Good evening po sa ating lahat. Halina po kayo at tawagin po ang lahat ng kasama natin sa ating mga tahanan upang sabay-sabay tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako.
po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Awitan po natin siya ng buong puso. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. May pangamba, pero di aayaw. May pag-abay, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. May pangamba, pero di aayaw. May pag-abay, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. Dakila ka, O Jesus, sa pahinang pangalan mo. Kabuti ay ihayag sa buong mundo. Wala nang hahanapin pa, tanging sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka.
kay buti mo, Jesus. Dakilain ka, pupurihin kita. Aking Panginoon, pupurihin kita. Hallelujah. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos. Thank you, Lord. Music ministry, glory to God. Thank you, Lord, mga kapatid. Thank you, Lord. Hallelujah. Now, eto na tayo ngayon. Ihanda na natin ang ating mga gagamitin sa gabing ito sa pag-aaral. Ating Bible, o kung ang Bible natin nasa telepono, okay, that's fine. Notebook, ballpen, marker, whatever na makakatulong sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Napakahalaga, no ha? And tonight, as we continue our series on the book of the Ephesians, let us welcome my co-minister, co-patriarch, co-worker, Minister Boy Salvacion. Thank you. And to continue with chapter 3 of Ephesians. Let's welcome our brother. Thank you, Lord. Salamat po. Magandang gabi po, mga kapatid. Awat grasya lang ni Lord na kami ay ma-assignan ng mga ganitong banal na gawain. At tayo po ngayon ay dadako sa chapter 3 ng Efeso. Mula sa talata 7 hanggang 13. Mula sa Efeso, Kabanata 3, talata 7 hanggang 13. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako ay ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkuling ito ay ibinigay sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa lahat ng pinili ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob na ito na ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita tungkol sa hindi masukat na kayamanan ni Kristo at upang maipaunawa sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Kaya tinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito ay para sa inyong ikararangal. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, salamat po aming Ama sa tustos ng biyaya. Muli, punuin mo po ng grasya ang aking mga labi na ang lahat po ng mamumutawi at maririnig ng aming mga kapatid ay magipong pagpapala. Makinabang po kaming lahat sa gabing ito, O Lord, sa iyong mabuting balita. Purihin ka at dakilain sa pagkatuto. Sa iyo lamang po ang luwalhati at parangal. Sa inyo lamang ang luwalhati at parangal. Thank you, Lord, O Lord. Hallelujah.
So, kakabulol-bulol na. Bagamat matagal na kami nasasalang sa ganitong mga camera, pero thank you Lord. At hindi naman kami mga showbiz people. Pero yun lamang pagka-assign sa amin, malaking karangalan na, malaking parangal na mula sa Diyos. Ibang klase, buhay at kamatayan ang daladala ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Katulad ng binabanggit sa 1 Corinthians 1:21, na sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya ay makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Sa halip, minarapat ng Diyos na ang mga nananalig sa Kanya ay iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral, ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. So thank you Lord kung nagawa nating manalig sa lahat ng mga ipinapahayag. Walang ibang mabuting balita kundi ang mabuting balita tungkol kay Jesus. So salamat sa Diyos. Ang pinakamahalaga ay makilala natin si San Pablo, si Apostol Pablo. Sapagkat sabi niya ayon sa kagandahang loob ng Diyos, siya ang hinirang, ginawang lingkod upang ang magandang balita, ang mabuting balita ay makaabot sa atin ng mga hintil. Amen? Noong araw, dalawang klase lang ang tao, Hudyo, at kapag ka hindi ka Hudyo, ang tawag sa iyo ay hintil. So, ang kip-kip lang ng Diyos noong araw ay ang mga Hudyo. Kaya medyo, ang tawag dyan, nagsilaki ba ulo? Kaya napabayaan ang ibang tao, katulad natin, tayo na mga hintil. Pero ngayon, inilalahad ng Diyos ang kanyang lihim na panukala na nalihim sa mahabang panahon na ang mga hintil ay hindi ibang tao kundi kabilang sa kanyang sambahayan. Kaya kilalanin natin si San Pablo para ang tawag doon, magkaroon tayo ng grateful heart. Kasi kung hindi kay San Pablo, hindi makakaabot sa atin ang mabuting balita. Ang sabi ng Galatians 2:7, ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya ring humirang sa akin bilang apostol sa mga hintil. Tumanggap siya ng lihim na panukala ng Diyos, naunawaan niya. At pati yung tungkulin na ipangaral ito sa mga hintil, nasa sa kanya rin. At itong lihim, ando sa verse 6, verse 7 hanggang 13 yung ating binasa, pero pagka binasa niyo Ephesians 3, verse 6, nandun yung lihim na dala-dala ni San Pablo. At sa ating mga pag-share, sa ating mga pagpapatutuo at pagkukwento, di ito na rin ang ating ikwento na ang mga hintil na katulad natin, katulad ng mga Hudyo, ay may bahagi rin sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Amen? May bahagi rin tayo. Kasi kay Hudyo, kay hintil, iisa lang naman tayong katawan. At kung dati-dati hindi tayo kasali sa mga pangako ng Diyos, dahil kay Kristo, tayo na dating mga malalayo, nabubuhay sa kadiliman, hiwalay sa Diyos, dating mga hindi kasali sa pangako ng Diyos, mga nabubuhay na walang pag-asa at walang Diyos, mga napagkaitan ng habag. Pero salamat na lamang ngayon at sagana tayo sa awa at kahabagan. Amen? Pero paano bang nangyari yan? Sabi sa Ephesians 3, verse 7, doon sa ating teksto, sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Si San Pablo ay walang anumang kwalidad, walang siyang anumang katangian para sukat na maipagmalaki niya, para siya ay maging marapat doon sa banal na gawain. Sabi nga niya, siya yung pinakahamak sa lahat ng apostol. Para sa gawaing banal, siya yung pinakahamak. Kailangan ganun lagi ang damdamin ng mga lingkod ng Diyos. Walang anumang pagmamalaki na tangi, grasya at awa lamang ni Lord na tayo ay mapagkatiwalaan ng kanyang mabuting balita. Amen?
sa gawaing banal, pinakahamak si San Pablo. Pero kilala naman natin si Apostol Pablo na dating Pariseo. Kung sa talino, si San Pablo, si Apostol Pablo ay aral kay Gamaliel. Isang master yon, mga kapatid. Mahusay na tagapagturo yon. At si Apostol Pablo ay isa siyang government official, miyembro siya ng mga Pariseo. Siya nga yung sandali-sandali lang humingi ng search warrant dyan, yung mga ganyan. Kaya nga kung habul-habuli niya ang mga Kristiyano nung araw, gayon na lamang. At si San Pablo ay may yaman. Mayaman si San Pablo. Pero ang sabi ng Philippians 3:8-10, lahat ng pwede niyang maituturing na yaman at maipagmamalaki, itinuring niyang lahat na kalugihan para tuloy-tuloy lamang na makilala niya si Jesucristo. Amen? At ang sabi niya sa Romans 1:16, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Una ay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. Ibig sabihin, para sa lahat ng tao. Amen? Ang John 4:22 ay nagpahayag ang Panginoong Hesus. Sabi niya rin sa babae Samaritana, hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, pero nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Amen? Nung wala pa si Jesus, wala pa ang panahon ng pananampalataya, kapag ka ang tao ay ibig niyang malapit sa Diyos, o kaya ibig niyang maligtas, kailangan makisali siya sa mga gawain ng mga relihiyong Hudyo. Amen? At sa kanilang mga rituals, mga pagtutuli, sa kanilang batas, sa kanilang tradisyon, mga Hebrew traditions, mga ceremonies, lahat. At pero sa panahon natin, sa panahon ni Kristo, hindi na tayo sa relihiyon lumalapit. Hindi na rin sa tao at hindi na rin sa mga leader. Kundi ang sabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Nung wala pa ang panahon ng pananampalataya, wala pa si Kristo, ang tayong lahat ay alipin ng lahat ng uri ng kasamaan, mga kahalayan, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen? At salamat na lamang at narito ngayon ang Panginoong Hesus. Kung tawagin ngayon yung panahon natin ay panahon ng pananampalataya. Meron na tayong tinatawag na glorious privilege to approach God no matter who you are, what you have done, kahit gaano kadilim ang pinanggalingan mo, andyan lang, laging available si Jesus. Mula nang ibukas ng Panginoong Jesus ang kanyang kamay sa cross, hindi na tumikom yun. Lahat ng lalapit sa kanya ay kanyang tanggap. Sino mang lalapit sa Panginoong Jesus, hindi niya itataboy. Amen? Kaya napakaganda. Maging sino ka man, gaano man kalala ang iyong mga kasama ang ginawa, kahit gaano kalayo ang pinagtapunan sa iyo, sa panahon ng pagpaparusa sa iyo, kahit gaano man kalalim ang iyong kinasadlakan, kayang-kaya kang abutin ng grasya ni Lord. By the grace of God, we have been saved through faith in Jesus Christ. Napakadakilang talata niyan, Ephesians 2:8 and 9. Dahil sa kasaganaan ng habag ng Diyos, na-activate natin yan sa panamamagitan ng pananalig kay Kristo. Pagka sinabing by grace alone and by faith alone, wala tayong maipagmamalaki dyan. Tangi, Diyos lang ang mapaparangalan. Pagka by faith alone,
nagiging tayong pare-parehas kay Hudyo, kay Grego, babae, lalaki, matanda, bata. By faith alone, lahat tayo sasagana sa pangangailangan ng tulong na mula sa Diyos. By faith alone. Kaya thank you Lord. At ang napakagandang katotohanan, kailangan limilimiin natin na merong buhay na inilalaan ng Diyos sa lahat ng naghahanap ng kalinga niya. Merong bagong buhay na nakalaan ng Diyos. Ano yan? Ako nga sikap at sikap rin naman ako para para maiayos ang buhay. Maalis ang mga bisyo. Pero wala't wala rin. Bayad ka ng bayad ng utang, lalo lang lumalaki. Inaayos mo naman ang pamilya mo, pero lalo lamang nagkakagulo. Ano bang klaseng buhay yan? Gawa ka ng gawa ng paraan para maalis ang mga bisyo, pero lalo lang nagiging talamak. Pagka may pera, pagka may hawak na pera, bisyo. Hindi naman pamilya. Nako mga kapatid, at yan ang kalagayan ng maraming tao. Masama ang takbo ng mundo. At hindi lamang mundo pangkalahatan, kundi personal na buhay ko. Walang kabuhay-buhay. Pero nung ako ay minsang umate ng gawain at makakilala kay Jesus, hindi solusyon ang natagpuan ko mga kapatid. Buhay. Buhay na mula sa langit. Diyos mismo ang may kaloob. Amen? Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ako'y punong-puno ng utang na loob kay Jesus. Sa aking mga sharing, wala ko ibang pinagayayaan kundi kay Jesus kasi kay Jesus ko lamang natagpuan ng tunay na buhay. Buhay na alaalaga ng Diyos. Amen? Kaya sa mga pag-aakay, patungo kay Jesus. Sa mga pagtuturo, nakapokus kay Jesus. Upang si Jesus ang matanyag. Upang si Jesus ang maitaas. Maparangalan, madakila, maging pangunahin sa lahat ng bagay. Tangi kay Jesus lamang mga kapatid. Nakapokus kay Jesus lahat. Sa Luke 24:47, ang sabi, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Sa kanyang pangalan, sa pangalang Jesus lamang, sapagkat sa silong ng langit, tanging pangalan ni Jesus ay pinagkaloob ng Diyos. Hindi lamang para maligtas ang tao, kundi para maisaayos na kay Jesus ang kaligtasan, kaayusan, kapanatagan, kapahingahan, mga kapatid. Kaya noong wala pa si Kristo, alipin tayo ng lahat ng kasamaan. Pero ngayon, nabubuhay sa grasya ng Panginoon. Ang tawag sa panahon natin ay age of faith. Amen? Hindi lamang age of faith, hindi lamang panahon ng pananampalataya ang panahon na kinalalagyan natin, kundi panahon ng grasya. Ito yung panahon na ang kagandahang loob ng Diyos ay saganang kumikilos, makapangyarihang gumagawa sa buhay ng bawat isang mananalig. Kagandahang loob ng Diyos na nag-udyok kay San Pablo na ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita. The same grace ang patuloy na kumikilos. Hindi lamang para maligtas, kundi para iiwas tayo at malayo sa karumihan, kasamaan ng takbo ng sanlibutan. Ang sabi ng Titus 2:11, lagi raw tayo magpapasalamat sa Diyos sapagkat nahayag ang kanyang kagandahang loob na hindi lamang nagliligtas, kundi siya rin ang aakay sa atin upang matalikdan natin ang marumi at masamang takbo ng sanlibutang ito. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng malinis, matuwid, marangal, habang matyaga nating inaantay ang maluwalhating pagdating, pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen? Kaya thank you Lord, tatandaan natin, mabuting balita, isinyer ni San Pablo noon, natanggap nila Mami, natanggap din namin sa pamamagitan nila Mami, ngayon binabahagi namin sa inyo. Ano ba ang mabuting balita? Ang mabuting balita, ayon kay San Pablo, ay ang pinakamahalagang aral na natanggap niya rin, na ngayon ibinabahagi niya sa atin.
At ngayon ibinabahagi ko rin sa inyo. Sa 1 Corinthians 15, 1 hanggang 4, ang sabi, at ngayon ay ipinapaalala ko sa inyo, mga kapatid. Lagi niya ipinapaalala. At ngayon ay lagi ko ipinapaalala sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Yan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan ng ebanghelyo ay naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo ay sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sa verse 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo, itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. At inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa nasusulat. Mga kapatid, basa-basahin nyo maya-maya yan. Ang sabi ay mabuting balita na ating tinanggap at naging saligan ng ating pananampalataya. Kaya tayo ngayon ay hindi lamang basta mananampalataya, kundi matatapat, mga aktibong mananampalataya ni Kristo, mga tagasunod ni Kristo, mga tao na nakatagpo ng kakaibang kaaliwan ay sa kanyang pagmamahal. Amen? Masiglang sumusunod, nakatagpo ng kakaibang pag-asa ay sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Thank you, Lord. Amen? Tatandaan mo, hindi ka ligaw, hindi ka, anong tawag yan? Hindi ka taga-ibang bayan. Ang sabi ng Ephesians 2:17, na parito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyo na mga hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, kayo ay kapwa makalalapit sa pamamagitan ng Espiritu. Makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Sa makatwid, hindi na tayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos. Amen? At kabilang sa kanyang sambahayan. Di ba kayo natutuwa noon na ang Diyos tuloy-tuloy na bumubuo ng kanyang sambahayan, na kanyang kakasamahin sa kalangitan. Walang iba kundi yung mga Kristiyano. Kay Hudyo ka, kay Hintil, once na nanalig ka kay Kristo, ang tawag sa iyo ay Kristiyano. At yun ang pamilya ng Diyos, kanyang sambahayan na kanyang kakasamahin sa kalangitan. At salamat sa Diyos at kabilang tayo ron, mga kapatid. Mga iniligtas, pinatawad, nilinis, pinawalang sala, at patuloy na pinababanal at iniingatan ng Diyos. To Him be the glory forever and ever. Amen? So kay Kristo, wala nang pagkakaiba ang mga Hudyo, mga Hintil. Tayo ay kapwa, mga tagapagmana ng kanyang mga pagpapala, sapagkat iisa lang naman tayong katawan. Katawan ni Kristo at siya ang ulo. Hayaan mo lang siya mag-isip. Makiayon ka lang sa kanyang mga plano at balakin. At makikita mo, dahil siyang ulo at siya ay perpekto, hindi marunong magkamali ang ating Diyos. Salamat sa Diyos at merong Kristo. Kung walang Kristo, wala rin tayong lahat. Salamat sa Diyos at lahat ng bagay, hindi lamang tayo basta pinalaya. Pinalaya tayo ni Kristo upang ang lahat ng mga pangako ng Diyos kay Abraham, makamta nating mga hintil. Purihin ang Diyos ngayon at kailanman. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Salamat po aming Ama. Purihin ka sa malaya at simpleng paghahayag. Ang bait mo po, O Lord, at ibig po namin na laging ganito ang laman ng aming labi, na kada bukas, pawang kabutihan mo. Thank you po, Lord. Purihin ka. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy